Pagtuklas sa layunin ng Diyos sa tao. Pag-aaralan po natin mga kaibigan kung bakit ka nandito sa mundong ito. Maaaring narinig nyo na mula sa iba't ibang mga sikat na mga mangangaral na ang bawat isang tao ay may kanya-kanyang mga layunin. Pero ang malungkot mga kaibigan, walang sinumang nagsabi sa atin kung ano ang mga layuning iyon. At dahil doon, ako ay nagkaroon ng kabigatan na matulungan ang bawat tao kung papaano matuklasan ng isang tao ang layunin, pagkatawag o gawain o mga kakayahan na inilagay ng Diyos sa loob ng bawat tao. Siyam na 75% ng mga mananampalataya ngayon mga kaibigan ay hindi nakakaalam ng kanilang layunin sa buhay. Kung tatanungin mo ang 10 mga mananampalataya kung ano ang layunin ng kanilang buhay, sasabihin nilang tayo ay narito upang purihin lagi ang Diyos. Ang iba naman ay magsasabi ng papalakpak, aawit at magbibigay ng pagsamba sa Kanya. Maraming mga mananampalataya na nasa 70 taong gulang na nagtatanong pa rin kung ano ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Sila ay kaanib ng iglesia sa loob ng 30 taon, 40 taon, pero hindi pa rin nila alam ang layunin ng kanilang buhay. Hindi pa rin nila nasasagot ang mga mahalagang mga katanungan, katulad ng saan ako nagmula at bakit ako narito sa daigdig na ito at sino ako. Ang totoo, ikaw ay hindi nagsisimulang mamuhay hanggat hindi mo nasagot ng malinaw ang 3 mga katanungang ito. Kaya hindi po nagkataon mga kaibigan na ikaw ay nakikinig at nanonood sa aking video. Yun po ay sinadya ng Diyos para malaman mo at maunawaan mo kung ano nga ba ang layunin ng Diyos sa buhay mo. At gusto kong malaman mo kaibigan na ang kawalan ng layunin ang pinakapangunahing problema sa daigdig na ito sa ngayon. Ito rin ang pinakapangunahing dahilan ng pagkakaroon ng mga problema sa ibabaw ng daigdig na ito. Maging ang pagkakaroon ng masasamang mga samahan, problemang adiksyon o kawalan ng mga trabaho. Maraming nagsasabi na ang problema ng maraming mga bansa ay kawalan ng trabaho. Pero hindi yan totoo. Ang nag-iisang problema ay ang kawalan ng layunin. Hindi alam ng maraming mga tao kung bakit sila nabubuhay sa daigdig na ito. Dahil doon, inaabuso nila ang kanilang mga sarili at sinisira nila ang kanilang mga panahon dahil hindi nila alam kung ano ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Iyan mga kaibigan ang totoong problema ng tao. Bunga niyan ay mga pagkakaroon ng kawalan ng trabaho, pagkakaroon ng mga krimen, nakawan, patayan, mga sugal at lahat ng uri ng kasamaan sa ating paligid. At ang lahat ay uuwi sa pinakaugat na problema. Ano po yung problema ng mundo ngayon? Kawalan ng layunin. Ang mga tao ay nagsisimulang gumawa sa mga gawaing hindi dapat nila ginagawa. Dahil doon sila ay nagkakaroon ng maling ginagawa o walang ginagawa. Kapag inilagay mo ang isang tao sa isang gawain kung saan hindi siya dapat nandoon, katulad ng nangyayari sa atin ngayon, na maraming mga nasa pamahalaan, nasa politika na hindi dapat nasa politika. Maraming mga pastor na hindi dapat nandoon. Ano ang nagiging bunga nito? Sinisira nila ang iglesia, sinisira nila ang gobyerno o pamahalaan at sinisira nila ang kanilang mismong sarili. Sila ay nasa iglesia o nasa gobyerno, gayong dapat sila ay nasa pagninegosyo o pinuno ng isang kumpanya, o kaya dapat nandoon siya sa pagiging agrikultura. Pero dahil iniisip nilang mas mabuti ang pagkakaroon ng ministry o gawain sa Diyos, kaya pinili nila na dapat sila maging pastor, maging mayor. Yan ang nangyayari sa pagiging alipin ng relihiyoso mga kaibigan. Maling kaisipan yan, sapagkat ang pagiging negosyante at pagiging pinuno ng isang kumpanya o ang pagiging isang agrikultura ay isang ministry o gawain sa kaharian ng Diyos. Hindi mo kailangan maging pastor para magkaroon ng ministry. Maaring ang iyong pagkatawag ay isang pinunong tagapagluto
at iyon ang iyong ministeryo. Maring ikaw ay isang tagapag-ayos ng buhok o tagapagpaganda ng buhok na naglilingkod sa Diyos. Iyan ang iyong ministeryo. Tandaan po natin ito mga kaibigan. Anumang gawain ang umaalab sa iyong puso ay isang ministeryo o paglilingkod sa Diyos. Pero gusto ko rin kayong bigyan ng babala mga kaibigan, na kahit na matapos ninyo ang video na ito, kung hindi naman ninyo gagawin at isa sa katuparan ang mga impormasyon na inyong narinig sa video na ito, walang anumang pagbabagong mangyayari sa buhay mo.